Sino po ba naman sa atin ang hindi nagcha-charge ng ating mga gadget bago tayo matulog? Panoorin po natin ang karanasan ng isang pamilya sa Caloocan City dahil muntik na maging mitya ng isang sunog ang insidente. Magkakatabi sa higaan at mahimbing ang tulog ng isang pamilya sa Maypaho, Caloocan noong April 9, 2026. Walang kaalam-alam sa nakaambang panganib sa kanilang tabi. Sa gilid ng kama, mapapansin ang isang minifan na nakasaksak at nakapatong mismo sa higaan. Isang simpleng kagamitang karaniwang ginagamit para maginhawa sa pagtulog, ngunit maaari palang pagmulan ng malaking disgrasya. Ilang sandali pa, isang pagsabog ang biglang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Nagising sa gulat ang babaeng pinakamalapit sa pinagmulan ng pagsabog. Sa kabila ng pagkabigla, agad siyang kumilos at pilit pinapatay ang apoy na mabilis na kumakalat mula sa portable fan. Mabilis din siyang tinulungan ng lalaki na kahit bagong gising ay walang pag-aalinlangan na tumulong para apulahin ang apoy bago pa ito tuluyang lumaki. Sa gitna ng tensyon at panganib, agad nilang dinampot ang nagliliyab na minifan at itinapon palayo sa higaan upang maiwasan ang pagkalat ng apoy. Ilang segundong tila napakahaba ang kanilang pakikipagbuno sa apoy at sa kabutihang palad, matagumpay din nilang naapula ang apoy bago pa ito magdulot ng mas malalang pinsala. Dahil sa insidente, nagising na rin ang lalaking nasa itaas ng double deck. Sulit yung pagkakabili namin, yun ang akala namin, 50 pesos eh. Sulit talaga. Sabi ko gano'n sa sarili ko, jackpot tayo dyan Ayun pala, ayun ang mangyayari, may kapalit pala na sakuna. Sa panahon ng init at pagtitipid, maraming Pilipino ang naghahanap ng praktikal na solusyon. Naisipan po namin bumili ng minipan dahil po nadaanan namin nakalatag Mura, 52, saka nakakita nun. Sa halagang halos barya, tila sulit na sulit ang pagbili. Kasi nakikita namin sa iba na, halimbawa sa jeep, nakikita namin meron silang bit-bit na gano'n. So nung nakita namin na merong mura doon, bumili kami. 52, biro mo yun. Kaya napabili talaga kami, murang-mura kasi. Ngunit ang hindi nila alam, may kapalit ang sobrang pagtitipid. Nagamit pa namin yung pan namin ng siguro mga 3 days. Portable, convenient, suwak sa budget. Pagka pumupunta kami sa labas, nabibitbit namin, gumagana siya, walang problema. Pero minsan, ang problema hindi agad nagpapakita. Noong gabing yon, ang simpleng pagkakamali na uwi sa peligro. Pero eto nga, nung nangyari nung nakaraang gabi na-overcharge niya kasi yung minipan, nakatulugan. Ganun kaya sumabog. Yung dalawang partner ko po, saka po yung anak ko. Nagamit din po siya ng siguro mga 2 hours, tuloy-tuloy. Tapos, nung nakatulog na po kami, siya na lang po yung naiwan na gising. Siguro, lobat na po. Chinarge niya. Siya hindi pa siya natutulog, nag-Facebook muna siya. Hanggang sa inantok, ayun, nakalimutan niyang hugutin, nakatulog. At doon nagsimula ang delikadong sitwasyon. Nagising na lang kami, sumabog. Sa isang iglap, ang maliit na device naging sanhi ng sunog. Yung pongpong namin,
Natuluan po siya ng LEC ng mini fan po. Kumalat din po yung apoy eh. Yung pala, pinapagpag namin ganun, lalong sumisiklab yung apoy kasi foam. Ang nasusunog yung bedsheet. At sa maling pag-apula, lalo itong lumala. Pag hinihipa naman namin ganun, lumalawak din yung apoy. Doon na namin pinatay kasi kahoy po yung lapag na yun. Pero nung nandun sa foam, talagang gumaganon yung apoy. Isang mahalagang paalaala. Hindi lahat ng paraan ay tama sa pag-apula ng apoy. Matapos ang insidente, takot ang iniwan nito sa pamilya. Sa mga komunidad na dikit-dikit ang bahay, isang maliit na sunog pwedeng lumala. Kasi kailangan mag-ingat dahil po lalo dito sa lugar namin masikip. Tabi-tabi yung mga bahay, hindi makakapasok ang bombero. Kaya siguro hose na lang or mahabang hose. Hindi natin alam kung anong gagawin nila kapag nagkasunog. Kaya siguro at mag-ingat na rin. Nakakatakot na talaga bili-bili ng mga pipitsyugin kumbaga. Kung tawagin ng ating mga Pilipino, pipitsyugin lang yan eh. Yung mga gano'n. Nakakakaba. Isang murang gamit, isang mahal na aral. Ang masasabi lang namin sa mga makakapanood nito, ito nangyari na sa amin dalawa yan, ng partner ko. Talagang kahit na alam natin makakamura tayo sa mga mabibili natin, pero kilatisin din natin. Ika nga, kapag mura, alam na ng lahat yan. Isipin natin unang-una, baka may depekto o na-repair na, hindi natin masabi kung ano yung bakit mura. Hindi lahat ng mura ay ligtas. Sa akin naman kasi nakakatakot talaga, lalo na pag sa mga ganyang charge na yung bali ng mahal, basta okay yung brand na nabili yung mga mini fan or mga appliances. Kahit sa appliances. Doon natuto na ako sa ang ganung bagay na nangyari. Sa panahon ng pagtitipid, natural na piliin ang mas mura. Pero tandaan, hindi lahat ng nakakatipid ay nakakaligtas. Siguro ang masasabi ko lang, bumili na rin tayo sa mga legit na bilihan talaga dahil kaligtasan na ng pamilya natin yung pinag-uusapan dyan eh. Lalo pa, nakita nyo naman sa video namin nung may bata pa kaming katabi, di ba? Kawawa naman kung madadamay sa mga aksidenteng ganyan. Kaya sana, huwag tayong magtiwala sa mga pipitsugin ba, ganun, na item. Kailangan doon na tayo sa sigurado. So ano ba yung mga bagay na dapat nating tandaan patungkol sa mga electronic devices? Unang-una kapag tayo ay bibili o magpe-purchase ng kahit anong mga devices, siguraduhin natin unang-una na ito ay merong ICC markings. So ano ba itong ICC markings? Ibig sabihin nito, ito ay pumasa doon sa standard. Pangalawa, tayo ay bumili doon sa mga tinatawag natin na trusted sellers. Iwasan natin bumili ng mga electronic devices sa mga hindi natin pinagkakatiwalaan. Pangatlo, kapag tayo ay magcha-charge, siguraduhin natin na hindi ito nakapatong sa kahit saang flammable na materials. Sabihin, hindi natin dapat siya ipatong o ilagay sa mga madaling masunog katulad ng mga papel, na mga tela o anumang bagay na pag nag-init ang isang electronic device ay maaari na mag-overheat at magresulta ito sa fire incident or sa sunog. Pang-apat, iwasan din po natin na ito ay nagcha-charge ng malapit po sa atin or malapit sa ating pong higaan. Bukod sa panganib or risk ng explosion, ito din po ay delikado pagdating naman po sa electrocution or maaari po tayo na makuryente. Kaya napaka-importante po na huwag natin itong ilalagay malapit po sa atin pong hinihigaan. Panglima, iwasan din po natin yung tinatawag natin na overcharging. Kasi isa din po ito sa mga common causes kung bakit tayo nagkakaroon ng explosion or ng electrocution, yung overcharging. Siguraduhin natin na kapag ito po ay i-charge, atin po itong babantayan. Huwag na huwag po natin gagawin na i-charge po natin ito ng unattended or
yung practice ng iba na overnight charging. Ito po ay lubhang napakadelikado dahil kapag ka po ang isang device, lalo na kung ito ay meron ng damage internally, ay hindi na po gumagana yung mga safety mechanisms nito para sa mga overcharging. Pang-anim, siguraduhin din natin na chine-check natin regularly yung ating pong devices. Ano ang dapat nating i-check? O ano yung mga bagay na dapat nating hanapin? Tignan natin kung yung battery po ba nito ay lumolobo na. Tignan natin kung ito po ba ay safe pa na gamitin o hindi na. So kapag nakakita tayo ng anumang mga defect dun sa ating pong mga electronic devices, atin na po itong palitan. Huwag na po nating gamitin. Meron pong maling paraan ng pagtitipid. Isa na po yung ginagawa natin na porque gumagana pa o dahil gumagana pa, pero ito ay nakakakita na tayo ng mga signs na hindi na siya safe gamitin, patuloy pa din po natin ginagamit. Kaya muli po, kung meron tayong nakikitang mga depekto na paglobo ng baterya o anumang sira dun po sa ating devices, huwag na po natin siyang gamitin. Mahilig po ba kayong magluto? Alam niyo po ba isang ginang po sa Cebu ang nagulat matapos sumiklab ang kanyang niluluto? At alam niyo kung ano ang dahilan? Tubig. So paano ito nangyari? Panoorin po natin ito. Kasama po natin ngayon ang isang kababayan natin na naka-experience mismo ng ganitong insidente. Kasama po natin sa program si Ma'am Aiza Clos de Ocampo. Siya po ay taga Tudela, Camotes Island sa Cebu. So Ma'am Aiza, pakikwento nga po, ano po ba yung nangyari sa pagkakataon na yon? Okay po. So, it happened po last March 17, no? Tuesday. Habang nagluluto po ako, hindi ko po inaasahan na ganun po ang mangyayari. Nagsimula po yon nung maski ako po, hindi ko po talaga namalayan na nakasalang na yung kawali. Tapos naka-on na po yung yung apoy. Tapos habang hinahanap ko pa po yung pinaglalagyan ng oil, nag-iinit na po yon. Tapos nung nakita ko na po, pag kalagay ko doon, parang umuusok na siya. Tapos, hindi ko lang din yun pinakialaman. Tapos, kinuha ko na yung mga sangkap. Tapos pala sir, yung mga sangkap, nahaluan siya ng tubig kasi ang chopping board po na ginagamit ko ay bagong hugas po. Kaya, nung nag-prepare na ako ng mga sangkap, nahaluan po siya ng tubig. Yes po. Tapos, nung inihulog ko na po yun sa kawali, ayun, biglang tumalsik yung oil dahil sa tubig. Nung tumalsik, ayun, dinakip na ng apoy. Tapos, as in, yung apoy, biglang nagliyab talaga. Yan Yes, po. kita po dun sa video na in-upload nyo yung reaction talaga na paglagay nyo pa lang nung nilulutuin nyo, ay Yes, talagang po. malakas na apoy na agad. Bagamat yung tinignan ko po yung video na in-upload nyo, hindi naman kulob yung lugar po ninyo kasi parang sa left side ng video parang open po ata yun, Yes no? po. Hindi naman po. Mas mahangin naman po. Mahangin naman, no? Mm-mm. So after nung insidente na yun, ma'am, nakita ko po na parang binuksan nyo, may binuksan kayo. Yes po, kasi nung lumiyab na po yung apoy, ang unang sumagi talaga sa isip ko na kapag inon ko yung range hood or yung exhaust fan, makakatulong yun kasi akala ko sisipsipin niya yung apoy. Nakalimutan ko na dapat yung sisipsipin lang sana ng range hood ay smoke o kaya yung amoy. Yes. So, doon ako nagkamali talaga kasi
yung sinipsip ng range hood ay ang apoy. Yes po. Nung nakita ko na po, hindi ko nga na-off yung apoy, doon lang kasi ako nakapokus sa range hood. Kaya, nung pagtingin ko po, tinapon ko agad yung yung kawali doon sa sink namin kasi may tubig po doon eh. Nung pagkahagis ko po, ang next ko po na ginawa ay pagtingin ko po sa range hood, yun, umaapoy na din po. So kaya po, hinampas ko na lang talaga para mapatay lang yung apoy. After po nun, ma'am, ang huling video po kasi na nakita ko, yun nga, yung doon sa may exhaust na ninyo, paghampas nyo, may bumagsak na yung parang filter. Yes po, yung bumagsak yung po sir, yung glass na parang pang-cover lang dun sa sa mga buttons. After nun, ma'am, ano po ang kumbaga naging realization natin? As in, nung pagka-review namin ng CCTV, doon ko talaga na-realize na grabe, sobra ang dami ko talagang mali na practice sa kusina kasi hindi lang naman first time na nangyari yun na hinayaan kong umiinit yung kawali. Kaso lang, hindi talaga dumating sa punto na nagliliyab na ganun kalakas. Kaya parang kumpiyansa, kumbaga, kampante. Oo. So, na-realize ko talaga na lalo na kapag sa kusina, kapag may apoy, tapos may kuryente, di ba yung mga appliances natin, no? Powered by electricity, no? Kailangan talaga doubly ingat. Kasi kahit gaano pa natin sasabihin na na-train na tayo, but by the time na mangyayari ang ganong bagay, hindi na talaga natin ma-apply kung ano yung natutunan natin kasi natataranta na tayo. Ano po yung ma-advise nyo sa kanila bilang personal experience nyo pong nangyari ito? Dapat isa rin sa ating pagtuunan pansin ay yung safety habang tayo ay nagluluto. No? Kasi aanhin pa ang sarap ng niluluto kapag, nasusunog na yung bahay. At after po nun, ma'am, ano yung naging, kumbaga parang adjustment nyo doon sa way nyo ng pagluluto? Alam niyo ba, sir, after nung nangyari, parang natatakot nga akong lumapit doon eh. Okay. Oo. Parang ng sort of phobia, ano? Yes po, natatakot pa talaga ako. Tapos, since ako naman talaga yung nag-prepare ng pagkain namin. So, mula noon, sinigurado ko na talaga na mahina na yung apoy. Kapag hindi pa ready yung mga sangkap, yung mga lulutuin mo, wag mo nang isalang o kaya wag mo nang i-on yung burner talaga. Ma'am, yung lalaki po na parang tumakbo, sino po yun, ma'am? Asawa ko po yun, sir. Ano po yung naging reaction nyo, ma'am, nung nangyari yun? Nung sumisigaw ako na, help! As in, takot na takot ako talaga doon, sir. Kasi ang tagal pa naman niyang bumaba. Tapos nung bumaba na siya, parang pinagtawanan lang ako. Sabi niya, ang dali lang naman sana ng ginagawa mo. Ba't humantong pa sa ganon? Sabi niya, dapat off lang agad ng burner. Ako, iniwanan ko nga yung burner na naka-on pa, siya na lang talaga ang nag-off. Nakita ko nga po yun sa video, ma'am. Actually, yung mga maituturo namin sa inyo, na-realize nyo na rin siya eh. Yan. So, Yes po, sir. tama po yon. Unang-una po ang ating gagawin na part ng pag-iingat sa pagluluto. Una po, i-atras pa natin ng kaunti. Siyempre, yung mga gas stove natin, yung ating mga gas hose, yon, yung mga baka magkaroon ng leak or may luma. May certain time po yan na kailangan papalitan natin yung mga hose po ng ating from tank to stove. So meron po kasing merong lifespan lang po yan na kailangan i-check po natin from time to time kung yan po ay may crack na. Once po yung ating mga hose ay may crack na, kahit wala pa po siyang leak, once na nagkaroon na po ng crack, time na po yon para palitan din po natin siya. Katapos po, yung mga tank naman din po natin, yung mga gas tank naman natin,
if nagkaroon na po siya ng parang corrosion or parang may kalawang, yan, time na rin po yan. Dapat wag na rin po natin patagalin at papalitan na rin po natin yan. And even yung ating mga gas stove, yung mga pipe niyan, may mga pipe po yan from hose, may pipe na pagkakabitan, check din po natin yon kung may mga corrosion na. So kapag may corrosion na po, ay palitan na po natin siya. Yan. So punta na po tayo doon sa time na magluluto na tayo. So tama po yon. Ang una natin gagawin, i-prepare muna po natin lahat, yung mga ingredient, lahat ng mga gagamitin natin for cooking bago po natin buksan yung ating mga gas stove. Yan, tama po yun, yung isa po sa na-realize ninyo. Tapos po, yung pong tama din po yon na hindi po natin bubuksan or wag natin i-overheat yung ating mga kawali or yung mga pan natin para po hindi po siya kasi pagka minsan naglagay ka pa ng mantika, yung fumes na overheated na mga oil, pagka tumitilamsik po yan, dun po nag-a-attract siya ng fire. Kasi yung tubig per se, hindi po siya nagliliyab. Alam naman po natin yon, hindi siya nagliliyab. Kaya lang yung reaction po nung oil doon sa overheated na yung reaction ng water doon sa overheated na oil, yun po yung naging cause para tumilamsik yung mga oil na which is combustible or nagiging fuel po yan para mag-apoy. So yun po, doon po sa video na ipinost po ninyo, yun po yung naging cause kung bakit nagliyab po yung inyong pinaglulutuan. Not per se yung tubig, kaya lang naging contributory po yung pagkakalagay ng ingredient na mayroong kaunting tubig para mag-react po yung overheated na oil at tumilamsik siya at mag-attract po ng apoy dahil yung inyo pong pinaglulutuan ay gas stove or yung burner. So meron naman din po kasi ngayon mga lutuan, yung mga electric na no? Pero naka-pertain po tayo ngayon doon sa mga ang pinaggagamitan ng LPG. Yan. Tapos kung magagawa po natin yun, magiging less po yung ating incident na magkaroon po ng sunog. And I think yun naman po yung nabanggit nyo as part of your realization doon sa incident. Ngayon po, siguro ang may advice po natin din, since tinanong ko po kayo kung ano po yung after that, ano po yung naging adjustment nyo, parang nakaramdam kayo ng takot, na parang nagkaroon kayo ng phobia na ayaw nyo munang lumapit doon sa area. Pagdating po sa mga ganyang incident naman, try to, yung unti-unti po, maibalik natin siya. Maibalik natin yung ating kumpiyansa sa pagluluto. Siguro start nyo muna po na dun sa, kung kasama nyo yung asawa nyo, pwedeng kayo muna ang magpe-prepare ng mga ingredient, pero maaring yung asawa nyo muna po yung magluluto or magsasalang. Ngayon po sir, medyo okay na po ako. Bumabalik na po ako sa pagluto. Kasi hilig ko po talaga magluto, sir. Yun, Kaya maganda. kailangan ko talagang i-overcome yung phobia ko last week. Ayan, tama po yun. Tapos, kung sakali man magkaroon talagang nagkaroon ng ganyang incident, ang una-una po natin gagawin is wag tayong magpapanik. Yun po. Ang pinakamahirap gawin, sir, wag magpanic. Hindi, ano po yan? Kasi para po natin siya, dapat meron tayong mga drills na ginagawa. Yan po ang isang natin dyan. Attend tayo sa mga drills, attend tayo sa mga seminars kasi nakakadagdag po yun ng kumpiyansa at nakakadagdag po yun ng awareness para malesen po yung pagpapanik. Ngayon po, kung sakali nga pong may mangyaring ganyan, yung source po ng apoy ang ating kakat. So tama po yun. Kung kaya po natin, accessible yung switch or yung pinakapihitan ng gas stove, patayin po natin. Or yung mismong yung tangke, po natin, patayin po natin. Para po mawalan na po ng supply ng gas yung mga nag-aapoy. Ngayon, ang apoy naman po ay mamamatay naman po yan once na nawalan po siya ng oxygen. Isa po yun sa pwede nating gawin. Pwede tayong kumuha ng halimbawa po yung sa kawali, pwede tayong kumuha ng towel, basang towel, at saka po natin itataklob or yayakap para mawala ng oxygen
yung apoy. Pero ang ingat lang din po tayo, syempre, since tayo po ay nanduro na sa pagkakataon na nag-aapoy na, tignan po natin yung safety natin. Unang-una pa rin yung safety natin kasi mas mahalaga pa rin po ang buhay compare po doon sa bagay. At ang isa po na pwede nating ngayon naman po ay accessible na rin po yung mga fire extinguisher. Yan, better po na meron din po tayo. Kahit meron naman po yun yung pinakamaliit na mga fire extinguisher. Actually, sir, meron po talaga kaming fire extinguisher pero hindi po siya para sa kusina, para po siya sa printing shop namin, which is nasa taas ng kusina namin. Kaya yun talaga yung kinakatakot ko. Kasi sa ibabaw ng kusina namin, doon yung shop namin. Tapos nandun yung mga tarpaulin machine, sublimation machine. Kaya mas delikado talaga. Opo, yan. Kaya po yung fire extinguisher na kulay red po yung tangke, pwede po tayong kahit yung maliit lang kasi meron po naman yan may mga maliliit lang para lang sa mga maliliit na sunog kasi ang sunog naman po napaka-seldom naman na nagsisimula sa malaki, laging maliit lang naman din po yan. Yes So, po, yes. Ano po natin na kung makapag-acquire tayo para in case na merong ganyan, at least may panlaban po agad tayo sa sunog. At next po, Ma'am Aisa, is magkaroon din po tayo ng mga hotline, mga emergency hotline para if in case na hindi natin kayanin on our capacity, ay tawag po agad tayo ng tulong para may dumating pong bumbero. Yes po, meron naman po. Tayo. Ayan, sige po. Yes po. Sige po. At bilang huli po, Ma'am Aisa, siguro ano po yung maibibigay ninyong paalaala din bilang kayo po ay nanay, kayo po ay mahilig magluto. Okay po. Sa lahat ng mga kagaya ko, mga nanay na mga nagluluto sa bahay, kailangan talaga na i-consider yung topmost safety, topmost security sa lahat ng ating ginagawa, lalo na kapag sa kusina. Kailangan tansyado ang oras, Kailangan handa na lahat ng iluluto. Huwag magmadali, Dapat din focus. Yan, maraming salamat po Ma'am Aisa sa oras po ninyo and keep safe po palagi. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver. Yung napanood po ninyong mga video ay actual na insidente ng muntik ng pagkasunog. Kaya naman sa mga nagluluto dyan, sa mga mayroong gadget na tina-charge, ingat po tayo. Yung pong mga safety tip na naibigay sa atin ay magagamit natin para tayo ay maging ligtas, lalo na sa ating mga tahanan. Hanggang sa susunod na linggo po, samahan ninyo kaming matutong muli ng iba't ibang first aid at iba't ibang pag-iingat sa mga sakuna. Dito lang sa Lifesaver, ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga.